Magandang gabi po muli mga kapatid. Luke chapter 12 verse 16 to 21 sa ating mga Bible. Luke chapter 12 verse 16 to 21. Sa verse 16, sabi po ng Biblia, "And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God." Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong pananasalita, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng mga salita mo, Panginoon, ngayong gabi, at dalayan po namin na i-recharge niyo po ang aming spiritual na buhay. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran, kasama po namin ngayon, at mga kapatiran na hindi po kasama, patuloy mong pagpalain anuman po ang mga problema na kanilang kinakaharap sa kanilang mga buhay, ay bigyan niyo po sila, Panginoong Diyos, ng lakas para po makapanumbalik po sila sa iyo. Salamat sa gabing ito, sa pribilehyo na kami po muli ay mag-aral at magpalakasan sa isa't isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. At dito makita po natin sa verse 16, sabi po ng Biblia, "And he spake a parable unto them." Ang parable o ang talinghaga ay ibig sabihin po, it is an earthly story with an heavenly meaning. Yan po ang ibig sabihin ng parable. At dito po sa parable na ito, meron isang taong mayaman na makikita po natin. Sabi po ng verse 16, "The ground of a certain rich man brought forth plentifully." Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At alam po natin, ang taong ito ay nasa kasaganaan ng kanyang buhay, nasa panahon ng siya po ay pinagpapala ng mga material na bagay. Yung kanyang bukirin ay napakasagana ng ani. At kung ating titignan, sabi ng verse 17, "And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits." At iniisip niya sa sarili na sinasabi, "Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga?" At pagdating ng verse 18, "And he said, This will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods." At sinabi niya, itong gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Gusto ko mabagatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, successful failure. Successful failure. At
makikita po natin yung pagiging successful ng kanyang buhay kung bakit tinawag po natin itong failure, mga kapatid, ay una, because it was based on his self-centered planning. Self-centered planning. Yung kanyang pagpaplano ay para lamang po sa kanyang sarili. Kaya ang sabi niya, and he thought within himself saying, what shall I do? Hindi niya po inisip ang Diyos sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng kasaganaan that God is the source of all things. Tandaan po natin, wala po tayong salamatan sa lahat ng bagay sa panahon ng ating kasaganaan, kundi ang Diyos na nagbigay ng lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa araw-araw. Hindi ho natin pwedeng ipagmalaki ang mga yaman sapagkat ang kayamanan po ay temporal. Ang kayamanan po, sabi po ng Biblia, ay they have wings and they fly away, sabi po ng Psalms. At dito sa verse 18, ang sabi niya, and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Sabi natin kanina, he did not recognize that God is the source of all things, that God is the supplier of all things. At ang sabi niya, and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. So dito natin makita, mga kapatid, na yung kanyang kasaganaan ay para sa kanyang pansarili lamang. At kung ating titignan, may binabanggit, mga kapatid, si Apostol James patungkol po dito sa James chapter 4 verse 13 hanggang sa verse 15. Go to now ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. So ang buhay po natin, binabanggit po niya, for what is your life? Ano nga ba ang ating buhay? Sabi po ng Biblia, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. It is just a vapor. Yung buhay ay parang isang singaw. Kung ang buhay po natin ay parang singaw, walang magagawa ang mga temporal na pagpapala na ito upang madugtungan yung halaga ng ating buhay. At naniniwala po tayo ng mga material na bagay na ito ay hindi kayang dugtungan yung buhay natin ni isang pusing sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos lamang po ang may agda. Pinapakita po rito yung halaga ng buhay
kung ating titignan. Kaya sabi ni James, "Go to now ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell and get gain." In verse 15, "For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that." Kaya makikita po natin sa Matthew 16:26, "For what shall a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Yung mga material na bagay na yan, kapatid, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay nawa hindi ho ganito ang magiging kahihinatnan. Kundi ang mga material na bagay na ito, kasaganaan, ay hindi po nawa ito yung maglalayo po sa atin para tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Nawa yung kasaganaan ang magiging alaala sa atin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, ang Diyos ay tapat sa kanyang tinatawag po nating His covenant and mercy. Kaya masasabi po natin na sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Kaya ang saganaan ay hindi ho nawa ito ang maglalayo sa atin sa Diyos para tayo po ay makapaglingkod. Yung ating mga trabaho ay hindi ho nawa magiging kahati ng Panginoon sa ating paglilingkod. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may good what is that good and acceptable and perfect will of God." Huwag ho tayo maging self-centered. Ituon po natin yung ating buhay sa Panginoon. Isentro po natin yung ating buhay sa Panginoon. Yung ating buhay, hindi po natin alam kung kailan darating po sa atin ang kamatayan. Pwedeng darating ang kamatayan sa atin sa panahon ng kasaganaan tulad nito. Kaya sabi ni David sa Psalms chapter 90, Psalms chapter 90, mga kapatid. Psalms chapter 90, verse 12. "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Kaya ituro mo sa amin ang pigbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Kaya nga, mga kapatid, yung halaga ng buhay po natin, yung araw na meron na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay that we may apply our hearts unto wisdom. Dito ang makikita po natin, bagaman siya po ay naging sagana sa kanyang buhay, siya po ay successful, he failed because he did not recognize God in his entire life. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, yung buhay na maging self-centered. It was a self-centered planning. Number 2 na makikita po natin ngayong gabi. In verse 19, anong sabi? "And I will say to my soul,
I will say to my soul, in verse 19, Soul, thou hast much good. Thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Self-centered priority. Una, self-centered planning. Pangalawa, the self-centered priority. What is his priority? And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Alam nyo mga kapatid, hindi ho yung mga material na bagay ang kagalakan po natin. Yung iba, wala lang pera, malungkot. Ano ho? Halos tinabunan na ng problema yung kanilang mga buhay. Pero kung titingnan niyo po rito, is natin makita is self-centered priority. As a Christian, bilang mga mananampalataya, ang ating prioridad pa rin yung prinsipyo ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga po, marami ang lumalabas sa pananampalataya because of their self-centered priority. Mas mahalaga na sa kanila ang kita, malaking kita. Mas mahalaga po ang trabaho. Parang sa kanilang buhay ay parang wala nang halaga sa kanila. Yung paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang mayroong value lamang sa buhay po natin ay yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Ito po yung tunay, mga kapatid, na tinatawag po natin tunay na kasaganaan. Kaya ito po yung tunay na kayamanan po natin, yung ating paglilingkod. Hindi yung mga material na bagay na ating makamit, temporal things, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 18. 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 18. Charge them that are rich in this world. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. They are self-centered, they are high-minded, nor trust in uncertain riches. Tandaan po natin, yung kasaganaan, yung kayamanan, mga kapatid, ay tinawag po ng Biblia na uncertain riches. Kayamanang walang kasiguraduhan, kayamanang hindi nananatili, nor trust in uncertain riches. Sabi ng Biblia, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, wala nang iba, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Hindi yung understanding po natin ay uncertain riches. Alam nyo ba ang salitang trust, kung ilang beses po binanggit sa Bible yan? That is 365 times na binanggit ang salitang trust sa Biblia. Bakit? Katumbas po yan ng isang taon, 365 days, 365 times. Mga kapatid, ibig sabihin ay araw-araw nagtitiwala tayo
sa Panginoon sapagkat siya ang nagbigay ng lahat ng mga bagay na ito na ating kasaganaan na ating ikinakagalak, sabi po ng Biblia. But trust in the living God who giveth us richly all things to endure. Kaya, yung kayamanan ng Panginoon, mga kapatid, ito yung tunay na kayamanan. Alam niyo yung tunay na kayamanan, binanggit po sa atin sa Ephesians chapter 1. We are already blessed before the foundation of the world, mga kapatid, in Ephesians chapter 1. Titignan po natin yun sa verse 2. Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, mga saints, and to the faithful in Jesus Christ, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. And what are these spiritual blessings? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kaya dito pa lang, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, we are already chosen us in Christ. Ibig sabihin po, ito po yung tunay na kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin na kailanman hindi ho mawawala. Hindi ho natin ito maiwawala, mga kapatid, sapagkat pangako po ito ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya napakapalad po nating mga mananampalataya sapagkat kasama po tayo sa spiritual blessings na ito. In verse 5, we are predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Yung ating pili, ating pagkatalaga, at yung ating pagkakupkop ay para po sa kalwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob ng masagana sa mga sa minamahal. Kaya ito po yung glory of His grace na binigay ng Panginoon na tunay na kayamanan na meron tayo. Simula pa lang, mapatid, bago pa man sa simula ng sanlibutan ay tayo na po ay pinagpala ng Panginoon sa mga spiritual na blessing ito. Hindi ho masama ang mayaman, magkaroon ng pera, magkaroon ng trabaho. Pero kung ang kayamanan na ang magiging number one, ang ating self-priority sa ating buhay, ay ito po ay magiging Diyos-Diyosan na po sa atin. Ito na po ang simula na tayo po ay lalayo na sa Panginoon. Kaya meron pong pinaalala ang ating Pansukristo sa Matthew chapter 13 verse 22. Matthew chapter 13 verse 22. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Kaya, kung ating titignan sa practical na pamumuhay, karamihan sa atin, yung seed ng salita ng Diyos na dapat magbunga, dapat po ay tumubo sa ating buhay, hindi ho tayo naging malago because we are, tawag dito,
tayo po ay dinaya ng kayamanan ng sanlibutan na ito. We care. They care of this world and the deceitfulness of riches. Mark chapter 4 verse 19. And the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in choke the word. Sinakal po yung na-choke po tayo ng deceitfulness of riches, ng lust of other things, and the cares of this world. Ito po yung dahilan kung bakit hindi ho tayo nagiging malago bilang mananampalataya, sapagkat ito po minsan yung mga nagiging prioridad na ng ating mga buhay. Kaya nga po nakakalungkot, mga kapatid. Alam ko po na marami po sa atin na ang kalaban po natin sa araw-araw nating pamumuhay yung ating mga sarili. Self-centered priority. Tingnan nyo, mga kapatid, pagbangon nyo, anong unang hahanapin nyo? Di ba cellphone? Yung tablet? Maganda naman po yan Facebook agad, mga kapatid Hindi mo masama ang gumamit ng Facebook kung gagamitin po natin yung Facebook ng tama. Kaya, mga kapatid, huwag po nating alisin yung panalangin sa ating buhay araw-araw. Self-centered priority. And then pagdating po sa verse 20 and 21. Verse 20 and 21 ng Luke chapter 12, verse 20-21. Pangatlong bagay na makita po natin dito, una, sabi natin kanina, the self-centered planning. Pangalawa, the self-centered priority. And pangatlo, the serious problem. What's the problem? But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Tignan niyo po yung bagay, yung yaman na wala hong gamit sa Panginoon na pansarili lamang, ay makikita po natin wala pong value. Kahit po yung buhay, mga kapatid, yung buhay na hindi ginamit sa Panginoon, wala pong value, wala pong halaga. Yan po ay malaking problema. Kaya sa mga mananampalataya, meron daw pong tatlong katawagan ng mga mananampalataya. Ang una ay yung mga miyembro ng SSS, ano po? They are saved, they are satisfied, and they are sit. They are sit, saved, and satisfied. Makikita mo yan tuwing linggo, nandyan lang nakaupo, they sit. Sabi na, they are saved. Alam naman daw na ligtas sila, pinili na sila ng Panginoon, at satisfied na sila sa mga ganung uri ng buhay. Alam niyo mga kapatid, huwag pa tayong masatisfy sa ganitong buhay. Mangarap pa tayo ng ikalalago ng ating pananampalataya. Huwag po nating hayaan na ma-stagnant yung buhay. Gawin po natin yung ating mga oras na araw na mayroong halaga sa Panginoon. Kaya dito may binabanggit po, mga kapatid, si James, sa James chapter 5,
verse 1 to 5. James chapter 5, verse 1 to 5. James chapter 5, verse 1 to 5. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Magsiparito ngayon kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyong darating. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be a witness against you. And ye shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasures together for the last day. Behold the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton. Ye have nourished your hearts as in a day of slaughter. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinatabang inyong mga puso sa araw ng patayan. Alam niyo mga kapatid, yung mga kayamanan na ito ay hindi po ito mananatili. Darating ang Panginoon ng lahat ng mga bagay na ito ay darating sa pagkasunog. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 10 and then 11. But the day of the Lord will come as thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawalan ng saysay, mawawalan ng halaga. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Yung magandang bahay na naipundar, yung mga binto na nabili, yung mga perang papel na nakatago, all these things that are therein shall be burned up. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, lahat ng mga ito ay matutunaw or mapupugnaw. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Kaya nga marami po sa atin mga kapatid, nag-iimpok lang ng kayamanan sa sanlibutan na ito nang walang halaga. Sabi ng verse 21, Luke 20:21, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Hindi ho ganito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. We are stewards. Tandaan po natin, tayo po ay katiwala ng mga manifold grace of God na ito. We are just stewards of the manifold grace of God. Hindi lamang po steward, kundi faithful steward. Tayo po ay katiwala. Wala ho tayong pagmamayari. Tandaan po natin, tayo po ay katiwala lamang ng Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya hindi po natin dapat na may pagmalaki ang mga yaman na ito sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 19 and 20, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through
nor steal. Verse 21, for where your treasure is, there will be your heart be also. Kaya, ano ba ang tunay na pagiging, ano ba ang tunay na katagumpayan sa buhay po natin? Ang taong ito, bagaman successful siya, but he failed. Bakit? Sapagkat yung kanyang yaman ay naging walang halaga sa kanya at maging yung kanyang buhay ay kahit sa paningin ng Panginoon ay wala pong halaga. Ano ba ang tunay na tagumpay sa buhay? Ano ba ang tunay na kayamanan? Ano ba ang tunay na katagumpayan? Merong binabanggit ang Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1, yung tunay na katagumpayan ng buhay sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Paano ba tayo maging successful? How to become success? Number one, makikita po natin, being successful is to accomplish God's will. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ang tunay na katagumpayan na ating buhay sa mundong ito ay ma-accomplish po natin yung kalooban ng Panginoon. Yung makapaglingkod tayo sa Panginoon ng tama, magamit natin yung ating buhay ng tama, yung ating time, yung ating talent, and even our treasure. Yun po yung buhay na mayroong halaga. Masasabi po natin, masasabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant, kung yung buhay po natin ay ginamit po natin ng tapat sa harapan ng Panginoon. We are to accomplish God's will. We are to accomplish God's work. Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Tayo po ay humayo. Tayo po ay bangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. And third is to accomplish God's way, not your way. We are to accomplish God's will, God's work, and God's way. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, sabi ni Pablo kay Timothy, but godliness with contentment is great gain. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sabi nga ni Solomon, a good name is rather than to be chosen than riches, good riches. Kaya malaking kapakinabangan, mga kapatid, yung makontento tayo sa araw-araw na pamumuhay na may kabanalan. Yung wala kang dinaya, yung hindi ka nandaya. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 12 verse 15, kung tignan po natin yun, sa Luke chapter 12 verse 15,
Yung buhay daw ay ganito, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. At sinabi niya sa kanila, magbasid kayo, na kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Kapatid. Yan po ay sakit na ng tao. Yung kasakiman. Hindi po, walang contentment. Sabi ni Pablo sa verse 7, 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, but it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. But they that will be rich fall into temptation and snare. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. But they that will be rich fall in temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is the root of all evil. Hindi sinabi na money is the root of all evil. Ang binabanggit niya, for the love of money, yung pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, which while some coveted after, nasa kasakiman ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. They have erred from the faith. Sila po ay umalis pa sa pananampalataya and pierced themselves through with many sorrow. Kaya sabi nga natin ang definition ng Panginoon sa kayamanan, sa blessing, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow in it. Pero dito kung makikita po ninyo, yung pag-ibig sa salapi ay nagiging dahilan ng maraming mga kalumbayan. Verse 17, 1 Timothy chapter 6, verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Maraming sa mga tao, mga kapatiran, tingnan nyo, nung umangat ang buhay, yumaman ng konti, umalis na, hindi nakilalang pastor. Yan bang pastor, may pananampalataya? Oh. Sabi ni Pablo, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo, sabi ni Apostol Pablo, na huwag magsipag mataas ng pag-iisip, that they be not high-minded. Hindi ho dahilan, mga kapatid, na yung mga kayamanan po natin ang siyang daan para mabago po yung ating mga pag-uugali. Hindi ho sana ganun kung damor na pinagpapala po tayo ng Panginoon, ay damor po na tayo maging humble. Huwag mo namang tignan yung kasama mo na PG dahil yumaman ka na. Alam niyo yung PG, patay gutom. Huwag naman ho ganun. Sabi ng Biblia, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Laging sinasabi ito. They don't trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Verse 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Sana, mga kapatid, tayo po man ay matagumpay sa mundong ito, sa mga material na bagay, ay sana naging matagumpay din naman po tayo
sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gamitin po natin yung ating mga material na bagay, mga pagpapala ng Diyos sa atin para tayo po ay makapaglingkod ng maayos. Tayo po ay makapagsuporta sa gawain ng Panginoon at hindi nawa ang mga material na pagpapala na ito ang maglalayo po sa atin sa ating paglilingkod. At nawa ngayong gabi, mga kapatid, ay pinagpala tayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.